Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. At sa araw na ito, susuriin natin ang paksang, ang lihim na pagtatago ang sakit sa bato, nga dapat malaman at gawin. Sa aking 35 taong karanasan bilang manggagamot, nakita ko na ang ating mga bato ay isa sa pinakatahimik ngunit pinakamasipag na organ sa ating katawan. Kung titingnan natin ito mula sa siyentipikong pananaw na sinamahan ng pilosopiya sa buhay, may hahalin tulad natin ang bato sa isang tahimik na manggagawa na araw at gabi ay nagsasala ng dugo. Pinananatiling balanse ang ating katawan. Ngunit ang nakakapag-isip ay ang katotohanang ang katahimikan. Nito ang siyang dahilan kung bakit ang bato ay isa sa mga organ na madalas nakakaligtaan. May isang katotohanan na hindi alam ngang lahat. Kahit na ang function ng bato ay lubhang nabawasan na, ang katawan ay hindi nagbibigay malinaw na senyales. Hindi ka nakakaramdam ng matinding sakit, wala ring matinding sintomas na magtutulak sa iyo upang agad na magpatingin sa doktor. Nangyayari ang lahat ng dahan-dahan, tahimik, tulad ng isang pader na unti-unting nasisira sa paglipas ng panahon na hindi napapansin ng manakatira. Hanggang sa isang araw, kapag nagsimulang lumitaw ang mga sintomas tulad ng pamamaga ng paa, hirap sa pahinga, paninikip ng dibdib, o abnormal na pagtaas ng presyon ng dugo, doon palang nakmamadaling pumunta sa ospital ang marami. At hindi ilan ang magkasong kinakaharap ng isang napakahirap na katotohanan. Ang kondisyon ay malayo na ang narating at ang pagaling ay naging mas mahirap. Dahil sa tahimik na katangiang ito, sa medisina, ang bato ay madalas na binabanggit bilang isang organ na hindi masyadong nagsasalita ngunit napakahusay magtiis. Gayunpaman, ang mas nakakabahala ay sa mismong mapang-araw-araw na gawi sa pagkain. May mga bagay na naniniwala tayo na malusog o maging mabuti para sa kalusugan na maring tahimik na magbigay ng presyon sa bato kung hindi ginagamit ng tama. Maraming tao ang simple ang pag-isip na anumang berdeng gulay ay tiyak na mabuti. Ngunit sa totoo lang, hindi ito ganap na totoo. Ang bawat uringang pagkain ay may sariling katangian, at kung hindi naiintindihan, ang matagal na paggamit ay maaring magdulot ng malaking pasanin sa katawan, lalo na sa bato, isang organ na unti-unting humihina habang tumatanda. Ang mahalaga ay kapag mayroon kang sapat na kaalaman at naunawaan ng tama ang iyong katawan, maari mong aktibong ayusin ang iyong ngagawi sa pagkain upang maprotektahan ang iyong kalusugan sa matagal na panahon nang hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa pang-araw-araw na pagkain ay maring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung ikaw ay matiyagang makikinig sa mga ibabahagi ko hanggang sa huling sandali, malalaman mo ang 5 uri ngulay na tahimik na sumisira sa iyong bato, at ang kabaliktaran nito ay 4 na uri ng gulay na nakakatulong sa pagbuhay muli ng isang humihinang bato, at lalo na ang paraan upang suriin ang kalagayan ng iyong bato sa bahay sa loob lamang ng 5 segundo. Isang pagbabago lamang sa iyong hapagkainan ang kailangan, at ang mga humihinang bato ay maaring muling mabuhay. Ako ay isang mananaliksik at kasama sa pag-aalaga ng kalusugan nga nakatatanda. At sisimulan natin ang detalyadong pag-aaral ng lahat ng bagay upang mapanatili ang yaman na ito ang kalusugan. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong pamilya. Minsan, ang tamang kaalaman ay maaring makatulong sa atin na mapanatili ang isang napakahalagang bahagi ng buhay. Bahagi 1, ang kahalagahan ng kidney filter at mekanismo ng self-destruction. Bago natin pag-usapan ang anumang pamamaraan ng pag-alaga o paggamot, nais kong maglaan kayo ng isang sandali upang maginay, hindi para mag-alala, kundi upang mas maintindihan ang inyong sariling katawan. Dahil kapag naiintindihan natin ng tama, malalaman natin kung paano protektahan. At kapag mali ang pagkakaintindi o hindi sapat ang pagkakaintindi, madali nating nasasaktan ang ating sarili nang hindi natin nalalaman. Ang inyong bato ay hindi lamang isang ordinaryong organ kundi isang napaka-komplikado at matatag na sistema ng biolohikal na filter. Araw-araw,
tahimik na pinoproseso ang bato ang humigit kumulang 150 litrong dugo, isang bilang na kung isasalin sa pang-araw-araw na imahe, ay halos katumbas ngang isang malaking bariles ngang tubig sa mga probinsya ngang Pilipinas. Ngunit ang kahalagahan ay hindi sa bilang kundi sa tahimik na pagtitiis, patuloy na nagtatrabaho ang bato, walang day off, walang konseptong pagod kaya humihinto. Hindi lamang ito limitado sa pagsasala, NG mela a basura, kundi responsable din ito sa pagpapanatili NG balance NG tubig, pagregulate NG dami NG asin, pagpapanatili NG presyon NG dugo, at pagpapanatilingang internal na kapaligiran para sa buong katawan. Kung ihahalin tulad natin ang katawan sa isang lungsod, ang bato ang planta ang paglilinis ang tubig at ang sentro ng koordinasyon ng biolohiya. Kapag nakaroon ng problema ang sistemang ito, ang buong lungsod ay mahuhulog sa kawalan kontrol. Hindi lamang iyon, ang bato ay malalim ding nakikilahok sa mahahalagang proseso ang biolohikal tulad ang pag-activate ang vitamina D upang makatulong sa pagpapalakas ang buto at paggawa ang hormone na nagpapasigla sa bone marrow na gumawa ang red blood cells. Nangangahulugan ito na ang bato ay hindi lamang naugnay sa ihi kundi direkta ring naugnay sa buto at dugo, dalawang mahahalagang pundasyon ng katawan. Maraming nakatatanda ang madalas na nagbibigay pansin lamang sa puso at utak ngunit nakakalimutan na ang bato ang siyang tahimik na sumusuporta sa lahat. Ang pinakanakakapag-isip ay narito. Sa sukat lamang ng isang kamao, ang bato ay kailangang pasanin ang napakalaking dami ng trabaho sa buong buhay ng isang tao, at ang trahedya ay nagsisimula sa isang napakahirap na katotohanan na hindi pa naiintindihan ng marami. Halos walang kakayahan ang bato na magregenerate. Subukan mong ihambing upang mas makita ng malinaw. Maaring magregenerate ang atay. Maaring gumaling ang balat pagkatapos ng pinsala, ngunit ang tissue ang bato, kapag nasira ay nagiging matigas. Tulad ng isang mayabong na lupa na nagiging bato, ang bahaging iyon ay hindi na makakabalik sa orihinal na estado nito, hindi na makakapagsalang dugo. Nangangahulugan ito na ang bawat pinsala sa bato ay isang permanenteng pagkawala. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit marami ang nagiging kampante ay ang napakalaking mekanismong reserba ng bato. Mayroon tayong dalawang bato, at kapag humina ang isa, tahimik na pinapasan ng isa ang responsibilidad. Ang sakripisyong ito ang lumilikha ng isang mapanganib na ilusyon. Pakiramdam mo ay normal ka pa rin, kumakain pa rin, namumuhay pa rin tulad ng dati, kaya inisip mo na malusok pa rin ang iyong bato, ngunit sa totoo lang, magkaiba ang nasa loop. Isipin ang isang grupong 10 tao na nagtatrabaho. Kapag unti-unting naubusan ng lakas at umalis ang bawat isa, ang natitira ay kailangang magtrabaho ng doble, triple. Ang trabaho ay patuloy na tumatakbo ngunit ang kapalit ay tahimik na pagod. Sa isang punto, isang karagdagang sirang bahagi lamang ang kailangan at ang buong sistema ay mabilis na babagsak, napakabilis na walang oras upang kumilos. Sa clinical practice, nakakita na akong maraming kaso kung saan natuklasan lamang ang sakit sa bato kapag ito ay nasa huling yugto na, kapag ang function ng bato ay maliit na bahagi na lamang ang natitira. Sa panahong iyon, hindi natin kayang gamutin, kundi wala na tayong masyadong maililigtas. Kaya, ang gusto kong bigyang diin sa inyo ay hindi takot kundi pagising. Hindi agad sumisiga ang sakit, ang bato tulad ng ibang organ, ngunit kapag nagsalita na ito, kadalasan ay huli na. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay hindi maghintay na makasakit bago gamutin, kundi protektahan ito bago pa makaroon ng sintomas. Sa pilosopiyang buhayng Maasyano, may isang napakagandang kasabihan, Turang Yetri Virbeng. Ang mahusay na manggagamot ay gumagamot sa sakit bago pa ito magsimula. Ganito rin sa bato, ang maagang pag-alaga ang tanging paraan upang mapanatili ito sa mahabang panahon. Kapag naunawaan mo ang halagang bato, hindi mo na babalewalain ang pag-inom ang tubig.
Hindi ka na magiging kampante sa dieta, hindi ka na magiging walang pakialam sa maliliit na senyales ang katawan, at sa panahong iyon, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong bato kundi pinoprotektahan mo rin ang kalidad ng iyong buhay sa mga darating na taon. Bahagi 2, 4 na pangunahing sanhing pakbabang ang kidney function. Sa proseso ang pagpapayo at pagsubaybay sa kalusugan ngang nakatatanda, napagtanto ko ang isang bagay na nakakapag-isip. Karamihan sa atin ay hindi biglang nakakaroon ng sakit sa bato kundi unti-unti, araf-araf. Sinasaktan natin ang ating bato nang hindi natin namamalayan. Kaya, ang pag-unawa sa mga sanhi ay hindi para matakot kundi para aktibong maiwasan habang may oras pa. Ibahagi ko sa inyo ang 4 na pinakamahalagang sanhi na lagi kong binibigyang diin. Dahil kung maiwasan ninyo ang maito, nakatapos na kayong higit sa kalahating daan sa pagprotekta sa inyong bato. Una ay ang diabetes, isang tahimik ngunit napakapopular na kalaban. Ayon sa medical statistics, halos kalahati nga kaso ne chronic kidney failure ay direktang nauugnay sa kondisyong ito. Kapag matagal na mataas ang blood sugar, ang maliliit na kapilari sa bato ay unti-unting masisira. Sa simula, iyon ay maliliit na pagbabago lamang, hindi masakit, hindi nakakainis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pinsalang ito ay nagdudulot ng pagtagas ng protina sa dugo sa pamamagitan ng ihi, na bumubuo ng fenomenon na tinatawag ng medisina na proteinuria. Ang nakakapag-isip ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik sa loob ng 10 hanggang 20 taon na nagdudulot ng pagiging kampante ngang marami. Sa katunayan, madalas kong pinapayuhan kayong bigyang pansin ang pinakamaliit na senyales. Halimbawa, ang bula sa ihi. Kung maraming bula ang lumalabas at matagal bago mawala pagkatapos magbuhos ang tubig, hindi na iyon normal kundi maaring maagang babala ang katawan. Huwag balewalain ang maliliit na detalye dahil sa medisina, ang maliliit na senyales ay madalas ang pintuan sa malalaking problema. Hindi lamang iyon, mula sa mas malalim na pananaw, ang diabetes ay hindi lamang sakit ng blood sugar kundi isang kumpletong metabolic disorder na nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo, nerbiyos, at maging sa immune system. Kapag nasira na ang mga daluyan ng dugo, ang bato ay halos ang unang organ na apektado at pinakamahirap. Pangalawa ay ang high blood pressure, isang sanhi na nasa likod ng maraming kaso ng kidney failure na marami pa rin ang hindi nakakapag-assess ng tama sa antas ng panganib. Madalas akong gumagamit ng isang napakapamilyar na imahe upang madali ninyong maisip. Kung ang isang tubo ng tubig ay kailangang dumanas ang napakalakas na presyon sa loob ng mahabang panahon, ang mahihinang bahagi ay unti-unting masisira. Ganito rin sa mga daluyang ng dugo sa bato. Kapag laging mataas ang presyon ng dugo, ang mapader ng daluyan ay magiging makapal, mawawala ang kanilang elasticity at sa huli ay magiging matigas. Ang partikular na mapanganib ay mayroong isang grupo ng tao na hindi bumababa ang presyon ng dugo kapag natutulog sa gabi. Ayon sa natural na physiological na proseso, kapag nagpapahinga ang katawan, ang presyon ng dugo ay dapat bumaba ang 10 hanggang 20% upang magkaroon ng oras ang bato na magpahinga. Ngunit kung ang presyon ng dugo ay nananatiling mataas sa buong gabi, nangangahulugan iyon na ang bato ay kailangang magtrabaho sa tuloy-tuloy na stress sa loob ng 24 oras, tulad naga isang makina na hindi kailanman pinapatay. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang pagod na ito ay hahantong sa pinsala na hindi na may babalik. Mula sa pilosopikal na pananaw, ito ay isang napakalalim na aral. Ang katawan ng tao ay nangangailangan din ng ritmo ng pahinga at pagaling. Kung mamumuhay tayo laban sa batas na ito, ang makahihinatnan ay mag-ipon sa paglipas ng panahon. Pangatlo ay ang chronic glomerulonephritis, isang kondisyon kung saan ang napakaliit na filter sa bato ay namamaga at nasisira. Kung gayon, ang function ng pagsasala ay hindi natumpa na nagre-resulta sa pagkawala ng sustansya na dapat panatilihin, habang ang malason naman ay naipon. Ang mga sintomas ay maring abnormal na kulay ng ihi,
malabo o may halong dugo. Ito ay isang senyales na lagi kong binibigyang diin sa inyo. Sa sandaling may makita kayong abnormalidad sa ihi, magpatingin agad sa doktor, huwag maghintay. Sa katunayan, maraming tao ang madalas na binabalewala ang maunang senyales dahil iniisip nilang siguro wala lang, ngunit ang pagkaantala na iyon ang nagdudulot ng tahimik na paglala ng sakit hanggang sa yugto na mahirap ng kontrolin. Pang-apat ay ang genetic factors at epektong gamot. Ito ay isang sanhi na hindi inaasahan ng marami. Mayroong nga sakit tulad ng polycystic kidney disease na maring hindi nagpapakita ng malinaw na sintomas hanggang sa pagtanda. Kung may kasaysayan sa pamilya, ang maagang pagsusuri ay napakahalaga dahil ang maagang kaalaman ay hindi para matakot kundi para aktibong mamuhay ng mas naayon. Bukod pa rito, isang napakapopular na pagkakamali, ang maling paggamit ng pain relievers at anti-inflammatory drugs. Maraming nakatatanda kapag nakakaramdam ng sakit sa kasukasuan o likod ay madalas na basta na lamang bumibili ng gamot dahil nakikita nilang mabilis ang epekto. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang magamot na ito ay maaring magpababang daloy ng dugo sa bato na nagiging sanhi ng kakulangan sa nutrisyon ng bato at unti-unting humihina. Hindi lamang kamot kundi making ang mga food supplements na hindi malinaw ang pinakmulan ay nakatataho rin ng malaking panganib. Sa katunayan, nakakita na akong hindi ilang kaso ng matinding pinsala sa bato dahil lamang sa paniniwala sa mga produktong masyadong inaanunsyo. Nagpapaalala ito sa atin ng isang napakahalagang bagay, hindi lahat ng inaanunsyo na mabuti ay talagang mabuti para sa katawan. Kapag tiningnan natin ang apat na sanhing ito, mapapansin ninyo ang isang karaniwang punto, hindi lahat ng ito ay nangyayari sa isang araw kundi resulta ng matagal na akumulasyon. At dahil dito, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng gamot kapag malala, na kundi ang pag-adjust ng pamumuhay ng maaga mula sa pinakamaliit na bagay. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng dalawa sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kong interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog, dekalidad na buhay araw-araw. Bahagi 3. Paano basahin ang resultang laboratory test para protektahan ang sarili? Una sa lahat, gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang sakit sa bato ay hindi isang agarang hatol kundi isang proseso na maaring subaybayan, kontrolin, at maging pabagalin kung alam nating basahin ng tama ang masenyales ang katawan sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang modernong medisina ay hindi lamang para gamutin ang sakit kundi isang mikroskopyo na tumutulong sa atin na makita ang panganib ng napakaaga bago pa man magsalita ang katawan sa pamamagitan ng sakit. Sa totoo lang, upang subaybayan ang kalusugan gato, hindi mo kailangan ng napakakomplikadong pagsusuri. Dalawang pangunahing uri lamang ang kailangan, pagsusuringang dugo at pagsusuringang ihi. Ngunit ang mahalaga ay maunawaan ang kahulugan sa likod nga numerong iyon at hindi lamang tingnan at balewalain. Sa pagsusuringang dugo, kailangan mong bigyang pansin ang antas ng creatinine. Ito ay isang waste product na nabubuo mula sa aktibidad ng kalamnan at sinasalang bato. Kapag tumataas ang creatinine, hindi iyon aksidente kundi isang senyales na bumababa ang kakayahan ng bato na magsala. Sa simpleng salita, kung ang bato ay tulad ng isang filter ng tubig, ang creatinine ang dumi. Kapag humina ang filter, mas maraming dumi ang naipon sa tubig. Gayunpaman, hindi sapat na tingnan lamang ang creatinine. Ang lagi kong binibigyang diin sa inyo ay ang GFR, Glomerular Filtration Rate. Dahil ito ang tunay na gintong sukatan ng function ng bato. Sinasabi nito kung gaano karaming dugo ang kayang salain ng iyong bato bawat minuto, kaya tumpak nitong sinasalamin ang antas ng kalusugan o kahinaan ng organ na ito. Kapag ang GFR ay 90 pataas, medyo kampante ka dahil mayos pa ring gumagana ang bato, ngunit ang nakakapag-isip ay maraming tao ang nagiging kampante sa yuktong ito. Habang sa aking pananaw,
Ito ang pinakamahalagang oras upang protektahan ang bato. Dahil kapag malusog pa, ang pag-adjust ng pamumuhay ay magbibigay ng pinakamataas na epekto. Kapag ang GFR ay bumaba sa 60 pababa, nangangahulugan, iyon na opisyal nang nagsimula ang proseso ng pagbabaeng function ng bato. Kahit na maaring nararamdaman mo pa rin naganap kang normal, ito ang pinakamalaking bitag ng sakit sa bato. Walang sakit, walang pagod, ngunit ang pinsala ay tahimik pa ring lumalala. Kung maghihintay ka hanggang sa lumitaw ang malinaw na sintomas bago kumilos, madalas ay napalampas mo na ang golden stage. Kapag ang GFR ay nasa pagitan ng 30 at 45, nawalan na ang bato ng higit sa kalahati ng kakayahan nitong gumana. Sa puntong ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales tulad ng pamamaga ng paa, pagdami ng tubig, matagal na pagod. Kung patuloy itong bababa sa 30 pababa, papasok ka sa mas malalang yugto na may anemia, mahinang buto, metabolic disorders, at ang kalidad NG buhay ay malinaw na apektado. Kapag ang GFR ay mas mababa sa 15, iyon ang end-stage renal failure, at sa puntong ito, ang buhay ay halos ganap na nakasalalay sa artificial kidney dialysis o kidney transplant. Gusto kong linawin ito hindi upang takutin kayo kundi upang maunawaan ninyo ang halaga ng maagang pag-iwas. Dahil kapag umabot na sa yuktong ito, malaki ang magbabago sa buhay. Ang hemodialysis ay hindi lamang isang medikal na pamamaraan kundi isang pangmatagalang obligasyon. Kailangang pumunta sa ospital ng maraming beses bawat linggo, bawat session ay tumatagal ngang ilang oras upang ang dugo ay may labas mula sa katawan, salayin sa pamamagitan ng makina, at pagkatapos ay ibalik. Hindi lamang pisikal ang apektado kundi maging ang mental at kalayaan sa buhay ay lubhang limitado. Ang pagkain ay kailangang mahigpit na kontrolin, ang dami ng tubig ay kailangan ding kalkulahin ng detalyado. Mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan nga nakatatanda, lagi kong nais na maunawaan ninyo na ang pagsusuri ay hindi para magdulot ng takot kundi para bigyan tayong kapangyarihang maging proaktibo. Kapag alam ninyo kung nasaan ang inyong mga numero, maari kayong kumilos ng napapanahon sa halip na hayaang lumipas ang lahat ng walang malay. Bukod pa rito, sa pagsusuri ng ihi, ang paglitaw ng protina ay isa ring napakahalagang senyales. Ang normal na bato ay magpapanatiling ng protina sa dugo, ngunit kapag nasira ang filter, lalabas ang protina. Ito ang isa sa pinakaunang senyales ng pinsala sa bato na binabalewalang marami. Kung mas malalim na titiknan, ang manumero ng pagsusuri na ito ay hindi lamang tuyong data kundi ang wika na ginagamit ng katawan upang makipag-usap sa inyo. Ang problema ay kung handa tayong makini o hindi. Ang taong marunong mag-alaga sa kalusugan ay hindi ang taong pinakamaraming nagpapatingin sa doktor kundi ang taong nakakaunawa sa kahulugan ng bawat resulta at kumikilos ng tama sa tamang oras. Bahagi 5. Mga gulay na mayaman sa potassium na nakakasama sa bato, panganib sa kidney failure. Ito ang bahagi na lagi kong binibigyang diin sa inyo. Dahil maraming pagkakamali sa pagkain ay hindi mula sa pagkain ngang maling pagkain kundi sa maling pag-unawa sa tamang paraan ngang paggamit. Ang magulay na mayaman sa potassium ay likas na mabuti para sa malusog na tao, ngunit kapag bumababa ang function ng bato, ang potassium ay hindi nailalabas ng buo at naipon sa dugo na nagdudulot ng hyperkalemia, isang mapanganib na kondisyon na direktang makakaapekto sa puso. Unang uring gulay, ampalaya, bitter gourd. Ang ampalaya ay isang pamilyar na gulay sa mga hapagkainan ng Mapilipino, lalo na ang mamasarap na ginisang ampalaya. Marami ang nagpapasapasa ng impormasyon na ang ampalaya ay pampalamig ng atay, detoxifier, at mabuti sa bato. Ngunit sa totoo lamang ito kapag ang katawan ay malusog pa at ginagamit ng tama. Ang problema ay ang ampalaya ay naglalaman ng mataas na antas ng oxalates. Kapag pumasok sa katawan,
Ang oxalates ay sumasama sa calcium upang bumuo ng calcium oxalate crystals. Ito ang karaniwang sangkap ng bato sa bato, kidney stones. Ang makristal na ito ay napakaliit sa simula, hindi masakit. Ngunit kung matagal na naipon, bubuo ito ang tunay na bato. Ang dapat bigyang pansin ay ang sabaw ng pinakuluang ampalaya ay naglalaman ng pinakamataas na antas ng dissolved oxalates. Kung inumin ito ng regular, tataas ang panganib ng crystallization sa bato, lalo na sa mga nakatatanda na umiinom ng kaunting tubig, may underlying conditions tulad ng high blood pressure, diabetes, o humihinang bato, mas mabilis na tataas ang panganib na ito. Ang isang maliit na bato ay minsan sapat na upang makabuluhang bawasan ang function ng bato sa paglipas ng panahon. Kaya, paano gamitin ng tama ang ampalaya? Maari mong kainin ngunit dapat lamang isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Iwasan ang tuloy-tuloy na paggamit. Kapag nagluluto, itapon ang unang pinakuluang tubig at huwag itong gamiting muli. Maaring ipares ang ampalaya sa patola o sayote upang mabawasan ang epekto ng oxalates. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes, o mahinang bato, dapat limitahan at bigyan ng prioridad ang mas magagaan na gulay tulad ng repolyo, kalabasa, o talbos ng kamote. Maraming nakatatanda ang madalas na nagtataka kung bakit ang mga pamilyar na pagkain mula pa pagkabata ay nagiging panganib kapag tumanda. Ang sagot ay napakalinaw, nagbago ang ating katawan. Ang bato pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho ay tulad ng isang makina na naluma. Kung patuloy na gagamitin ayon sa lumang gawi ng walang pagsasaayos, lalaki ang pasanin sa paglipas ng panahon. Pangalawang uri ng gulay, spinach, kangkong, pusit. Ang spinach, o kilala rin bilang kangkong o pusit sa ilang lugar, ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamayamang gulay sa nutrisyon, madalas na inirerekomenda para sa pagpapayaman ng dugo, mabuti sa mata, at pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, ang hindi gaanong napapansin ay sa may bumababang function ng bato. Ang gulay na ito ay nagtatago ng hindi maliit na panganib kung hindi ginagamit ng tama. Ang partikular na dapat tandaan sa spinach ay ang mataas na nilalaman nito ng potassium at oxalates. Para sa malusog na tao, ito ay isang bentahe. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang potassium ay hindi may lalabas ng mabilis at naipon sa dugo na nagdudulot ng hyperkalemia. Kasabay nito, ang oxalates kapag sumama sa calcium ay bubuo ng crystals na madaling maging bato sa paglipas ng panahon. Ang sanhi ay hindi sa maling pagkain ng spinach kundi sa kawalan ng kakayahan ng katawan na iproseso ang malaking dami ng potassium tulad ng dati. Ito ay napakakaraniwan sa mga nakatatanda kapag ang function ng bato ay tahimik na bumababa ng walang malinaw na sintomas. Isa pang punto na kailangan ninyong maunawaan ay ang paraan ng pagluluto ay malaki rin ang epekto. Marami ang may ugali na ilagay ng buo o lutuin bilang sabaw at inumin ang buong tubig. Ngunit ito mismo ang nagpapanatili ng lahat ng potassium at dissolved oxalates na nagpapahirap sa bato. Kung magtatagal ang kondisyong ito, hindi lamang tataas ang panganib ng bato kundi makakaapekto rin sa puso at nervous system. Kaya, paano gamitin ang spinach ng ligtas? Una, dapat lamang kainin ng katamtaman, mga isang beses o dalawang beses sa isang linggo ay sapat na. Pangalawa, dapat pakuluan muna at itapon ang unang tubig dahil ang karamihan ng oxalates at potassium na dissolved ay lalabas sa tubig. Pangatlo, hindi dapat ilagay ng buo o kumain ng sobra sa isang pagkakataon, lalo na sa mga may senyales ng mahinang bato o may underlying conditions. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes, o high blood pressure, ang pagpili ng gulay ay kailangan ng mas matinding pag-ingat. Maaring palitan ang spinach ng mas magaan na gulay tulad ng kalabasa, sayote, o talbos ng kamote na madali pang matunaw at nakakabawas ng presyon sa bato. Pangatlong uring gulay, patatas.
Mahal kong makaibigan, ang patatas ay isang napakapamilyar na pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan nga Pilipino, mula sa mga nilagang, ginisa hanggang sa mga merienda. Marami pa rin ang naniniwala na ang patatas ay isang pagkain na banayad, madaling matunaw, mayaman sa enerhiya, at angkop sa lahat ng edad. Hindi ito mali, ngunit totoo lamang ito kapag malusog pa ang function ng bato. Para sa mga may mahinang bato, ang patatas ay maaaring maging isang tahimik na pasanin kung hindi alam ang tamang paraan ng paggamit. Ang problema ay ang nilalaman na potassium sa patatas ay medyo mataas. Kapag maayos pa ang bato, ang sobrang potassium ay madaling mailalabas sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag bumaba ang function ng bato, ang potassium ay hindi mailalabas ng mabilis at naipon sa dugo na nagdudulot ng hyperkalemia. Ito ay isang mapangganib na kondisyon na maaaring magdulot ng arrhythmia, panghihina, kalamnan, at maging biglang pahinto ng puso kung hindi kontrolado. Sa kasong ito, lagi kong binibigyang diin na walang pagkain na ganap na masama, mayroon lamang maling paraan ng paggamit na hindi akma sa kalagayan ng katawan. Ang patatas ay hindi masama, ngunit kung ginagamit ng mali, lalo na sa mga nakatatanda na may bumababang function ng bato, ang kahihinatnan ay maaring dumating ng tahimik ngunit mapanganib. Kaya paano gamitin ang patatas ng ligtas? Una, dapat limitahan ang madalas na pagkain ng patatas. Gumamit lamang ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo kung hindi na malusok ang bato. Pangalawa, kapag nagluluto, dapat hiwain ng maliliit ang patatas at ibabad sa malinis na tubig bago lutuin. Pagkatapos ay pakuluan at itapon ang unang tubig upang mabawasan ang dami ng potassium. Ito ay isang simpleng ngunit napaka-epektibong paraan na madalas binabalewala ngang marami. Pangatlo, dapat ipares ang patatas sa mga gulay na may mas mababang potassium tulad ng repolyo o sayote upang mabawasan ang metabolic load sa bato. Lalo na para sa mga may senyales ng kidney failure, diabetes, high blood pressure, o umiinom ng gamot sa mahabang panahon, ang pagkain ng patatas ay kailangan ng mas matinding pagsasaalang-alang. Hindi dapat ituring ito bilang isang pagkain na ganap na kapalit na pangunahing pagkain kundi bilang isang kinokontrol na side dish. Pang-apat na uring gulay. Kamatis. Mahal kong makaibigan, ang kamatis ay isa sa mga pamilyar at itinuturing na pinakamalusok na pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan, mula sa sinigang, nilaga, hanggang sa hilaw na pagkain. Ang kamatis ay laking inirekomenda dahil saman sa bitamina at antioxidants. Gayunpaman, sa pananaw ng isang manggagamot, gusto kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay na hindi lahat ng mabuti para sa malusok na tao ay akma sa mga may mahinang bato. Ang dapat tandaan sa kamatis ay ang medyo mataas na nilalaman nito ng potassium, lalo na kapag kinakain ng marami o ginagamit bilang juice. Para sa normal na tao, ang potassium ay nakakatulong sa pagpapanatili ng presyon ng dugo at sumusuporta sa puso. Ngunit kapag bumaba ang function ng bato, ang potassium ay hindi mailalabas ng buo at naipon sa dugo na nagdudulot ng hyperkalemia, na nagdudulot ng pagkapagod, pamamanhid, at arrhythmia. Bukod pa rito, ang kamatis ay naglalaman din ng oxalates, bagaman hindi kasing taas ng ibang gulay. Ngunit kung ginagamit ng regular at matagal, lalo na sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, maaari pa ring magambag sa pagbuo ng calcium oxalate crystals na kalaunan ay magiging bato. Nakakita na ako ang isang kaso ni Aling Nena, 58 taong gulang, nakatira sa Laguna. Mayroon siyang ugali na uminom ng 1 baso ng sariwang kamatis juice tuwing umaga dahil naniniwala siyang mas gaganda at mas magiging malusok ang puso niya. Sa simula, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod, abnormal na pagbilis ng tibok ng puso, at pamamanhid sa kamay paminsan-minsan. Nang magpatingin siya, ipinakitang resulta na mataas ang antas ng potassium sa kanyang dugo habang bahagyang bumaba ang function
ng kanyang bato na hindi niya alam nun. Ipinapakitang kasong ito ng napakalinaw na ang problema ay hindi sa kamatis kundi sa maling paraan ng paggamit at dalas ng paggamit na hindi akma sa katawan. Lalo na kapag ang kamatis ay ginagawang juice, mas mabilis na naabsorb ang damingang potassium at dissolved substances na nagpapahirap sa bato na iproseso ang malaking dami sa maikling panahon. Kaya, paano gamitin ang kamatis ng ligtas at kapaki-pakinabang? Una, dapat lamang kainin ng katamtaman, hindi dapat tuloy-tuloy araw-araw ng marami. Pangalawa, dapat bigyan ng prioridad ang lutong kamatis sa halip na hilaw o madalas na uminom ng juice dahil ang proseso ng pagluluto ay nakakatulong na mabawasan ang metabolic load. Pangatlo, dapat ipares ang kamatis sa ibang uri ng pagkain tulad ng kalabasa, sayote, o mas magaan na gulay upang balansehin ang nutrisyon. Para sa mga may kasaysayan ng kidney failure, high blood pressure, diabetes, o bato sa bato, kailangan ng mas matinding pag-ingat. Hindi dapat ituring ang kamatis bilang isang pagkain na maaaring kainin ng sobra. Ang pagkontrol sa dami at dalas ay ang susi sa pagprotekta sa bato. Panglimang uring gulay, talbos ng ampalaya, bitter gourd leaves. Mahal kong kaibigan, ang talbos ng ampalaya ay isang napakapamilyar na gulay sa mahapagkainan ng Pilipino, lalo na minamahal ng marami dahil sa tamis nito, madaling kainin, at itinuturing na pampalamig at pampalusog. Matagal nang sinasabing nakakatulong ang talbos ng ampalaya na magpalamig, mag-detox, at mabuti sa katawan. Gayunpaman, tulad ng maraming pagkain, ang mahalaga ay hindi kung ito ay mabuti o hindi kundi kung ito ay akma sa kasalukuyang kalagayan ng iyong kalusugan, lalo na sa may bumababang function ng bato. Ang dapat tandaan sa talbos ng ampalaya ay naglalaman ito ang medyo mataas na antas ng potassium. Kasabay nito, mayroon din itong oxalates. Dalawang salik na kailangan ng espesyal na pag-ingat para sa mga may mahinang bato. Kapag hindi na gumagana ng epektibo ang bato, hindi mailalabas ang potassium ng buo na nagdudulot ng hyperkalemia, na nagreresulta sa mga sintomas tulad ng pagkapagod, pamamanhit sa kamay at paa, at irregular na tibok ng puso. Samantala, kung gumatagal na naipon ang oxalates, maaari itong sumama sa calcium upang bumo ng calcium oxalate crystals na nagpapatas ng panganib ng bato sa bato. Kapag pinaaralan ng mabuti ang dieta, unti-unting lumilinaw ang sanhi, hindi masama ang talbos ng ampalaya kundi dahil sa labis na madalas na paggamit, matagal, at hindi akma sa kalagayan ng katawan. Lalo na, marami ang may ugali na kainin ang buong sabaw ng talbos ng ampalaya habang ang bahaging ito ng tubig ay naglalaman ng mataas na dissolved potassium at oxalates na nagpapahirap sa bato. Kaya, paano gamitin ang talbos ng ampalaya ng ligtas? Una, dapat limitahan ang dalas, mga 1 hanggang 2 beses lamang sa isang linggo. Pangalawa, kapag nagluluto, maaring lutuin ng maigi at hindi dapat abusuhin ang sabaw, lalo na kung may senyales ng mahinang bato. Pangatlo, dapat ipares ang talbos ng ampalaya sa ibang gulay tulad ng kalabasa, sayote, o mas magaan na gulay upang mabawasan ang metabolic pressure. Para sa mga may kasaysayan ng bato sa bato, diabetes, high blood pressure, o may problema sa bato, kailangan ng mas matinding pag-ingat sa pagkain ng talbos ng ampalaya. Hindi ito dapat ituring bilang isang gulay na maaaring kainin ng sobra kundi kailangan itong gamitin ng kontrolado. Gayunpaman, hindi ko kayo pinapayuhan na tuluyang itigil ang mga gulay na ito dahil mayroon din silang ibang nutritional value. Maaari pa rin kayong kumain kung alam ninyo ang tamang paraan ng paghahanda ayon sa siyentipikong pamamaraan. Hiwain ng manipis ang mga gulay at ibabat sa malinis na tubig ng hindi bababa sa 2 oras bago lutuin. Kasabay nito, ang paglalaga o pagpakulong ng gulay at pagkatapos ay pagtatapon ng tubig ay makatulong na maalis ang 30 hanggang 50% ng sobrang potassium. Ito ay isang survival tip na
Dapat tandaan ng pasyenteng may sakit sa bato upang protektahan ang kanilang sarili. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang apat sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog, dekalidad na buhay araw-araw. Bahagi 6. Apat na ginintuang pagkain upang ibalik ang humihinang bato. Kabaliktaran sa mga pagkain kailangang limitahan na aking sinuri sa itaas. Maari mong aktibong pangalagaan at protektahan ang iyong bato sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pagkain. Sa aking pagpapayo, lagi kong binibigyang diin na ang tamang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa pagkain ng marami. At minsan, isang pagbabago lamang sa ilang pamilyar na pagkain, makatulong ka na sa iyong bato na huminga ng mas madali. Narito ang apat na uri ngang pagkain na tinatawag kong ginintuang pagkain para sa mahinang bato, na madaling makita sa mga palengke ng Pilipinas at ligtas kung gagamitin ng tama. Una ay ang pipino, isang pamilyar na gulay ngunit nagtatago ng malaking halaga sa kalusugan ng bato kung naunawaan at ginagamit ng tama. Mula sa siyentipikong pananaw, ang pipino ay naglalaman ng silica, isang aktibong compound na may antioxidant properties, at nagpoprotekta sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato mula sa tahimik na pag-atake ng free radicals. Ito ay partikular na mahalaga dahil ang bato ay gumagana batay sa isang napakakumplikadong sistema ng microvessels. Ang maliit na pinsala lamang na naipon sa paglipas ng panahon ay maaring magdulot ng pagbaba ng function. Bukod pa rito, ang pipino ay may napakataas na natural na nilalaman ng tubig, humigit kumulang 95%, na nakakatulong sa banayad na prosesong paglilinis ng katawan, nagpapanipis ng ihi, at sa gayon ay nagbabawas ng presyon sa urinary system. Isa pang napakahalagang punto ay ang mababang nilalaman nito ng potassium, humigit kumulang 150 gram bawat 100 gram, na angkop kahit para sa mga may bumababang function ng bato na kailangang mahigpit na kontrolin ng electrolytes. Gayunpaman, gusto kong maunawaan ninyo ang isang prinsipyong mahalaga sa pangangalaga sa kalusugan ng nakatatanda. Walang pagkain na mabuti kung aabusuhin. Ang pipino ay may malamig na katangian. Kung kumain ng sobra, lalo na ang hilaw, maaring magdulot ng pananakit ng tiyan at bloating, lalo na kapag humina na ang digestive system sa paglipas ng panahon. Kaya, dapat kumain ng katamtaman, maaring kainin ng hilaw pagkatapos hugasan ng maigi o lutuin sa mga magagaan na sabaw upang mas akma sa katawan. Kung maari, kainin din ang balat dahil ito ang sentro ng maraming mahahalagang sustansya na madalas nating binabalewala. Pangalawa ay ang repolyo, isang gulay na personal kong pinahahalagahan ng lubos sa pagsuporta sa bato at pagbabawas ng metabolic load. Ang repolyo ay naglalaman ng maraming compound na may natural na detoxification capabilities na nakakatulong sa katawan na iproseso ang basura ng epektibo nang hindi pinapahirapan ang bato. Sa konteksto ng bumababang kakayahan ng katawan ng nakatatanda na mag-adjust sa paglipas ng panahon, ang pagpili ng pagkaing magaan sa bato tulad ng repolyo ay isang napakatalinong desisyon, hindi lamang iyon. Ang nilalaman ng potassium sa repolyo ay katamtaman, na nakakatulong sa inyo na madaling makontrol ang balanse ng electrolytes, lalo na mahalaga para sa mga may underlying medical conditions na naunay sa bato o puso. Ngunit ang mas gusto kong bigyang diin ay nasa paraan ng pagluluto. Ang sariwang repolyo o bahagyang nilaga ay napakabuti, ngunit kapag ginawang atsara o adobo na may repolyo, ang dami ngang asin ay tumataas ng napakataas at ang asin mismo ay isa sa mga tahimik na kaaway na pinakamapanganib sa bato dahil nagpapataas ito ngang presyon ng dugo at pinipilit ang bato na magtrabaho ng sobra upang magregulate. Maraming nakatatanda ang nagpapanatili pa rin ng ugali na kumain ng atsara dahil sa masarap na lasa at madaling matunaw. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ito ay isang pasanin na naipon sa paglipas ngang panahon na hindi napapansin ngang lahat. Pangatlo ay ang karot,
isang napakapamilyar na gulay sa pang-araw-araw na hapagkainan ngunit ang nutritional value nito ay madalas na binabalewala. Mula sa siyentipikong pananaw, ang karot ay napakayaman sa beta-carotene. Ito ang precursor ng vitamina A na may malakas na antioxidant properties na nakakulong sa pagprotekta sa mga sel sa katawan, lalo na ang mga sel ng bato, mula sa tahimik na pag-atake ng free radicals. Para sa mga nakatatanda, kapag ang mekanismo ang self-protection ng katawan ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon, ang pagdaragdag ng mapakaing may kakayahang magpababa ng pamamaga at magprotekta sa mga sel ay hindi na isang pagpipilian kundi isang pangangailangan. Isa pang napakahalagang punto ay ang karot ay may mababang glycemic index. Ito ay partikular na angkop para sa mga may diabetes, isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure. Kapag mahusay mong kontrolado ang blood sugar, nangangahulugan iyon na binabawasan mo ang metabolic pressure sa bato na nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali sa tahimik nitong pang-araw-araw na pagtatrabaho. Gayunpaman, ang gusto kong ipaalala sa inyo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain kundi kung paano kainin. Marami ang may ugali na kumain ng hilaw na karot, hindi ito mali. Ngunit kung gusto mong dagdagan ang kakayahan ng pag-absorb ng fat-soluble vitamins, ang pagluluto ng karot na may kaunting langis ay makakatulong sa katawan na ma-absorb ang nutrients ng mas epektibo. Isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagluluto ngunit lumilikhang malaking pagkakaiba sa nutritional value na natatanggap ng katawan. Pangapat ay ang labanos, isang pangkaraniwan at madaling makitang pagkain ngunit may napakataas na halaga para sa parehong digestive system at function ng bato. Ang labanos ay naglalaman ng maraming natural na digestive enzymes na nakakatulong sa katawan na iproseso ang pagkain ng mas madali. Kaya, nababawasan ang metabolic load na kailangang pasanin ng bato. Kapag maayos na gumagana ang digestive system, ang bato ay nababahaginan din ng trabaho. Hindi kailangang magtrabaho ng sobra tulad ng kapag ang katawan ay nasa estado ng kaguluhan. Bukod pa rito, ang mga compound sa labanos ay may natural na anti-inflammatory properties na nakakatulong sa katawan na labanan ang tahimik na pinsala na nangyayari sa loob. Ito ay isang napakahalagang salik dahil karamihan sa mga sakit sa bato ay lumalala ng tahimik, hindi nagdudulot ng malinaw na sakit sa maagang yugto. Isang bagay na lagi kong ipinapaalala sa inyo ngunit marami ang hindi sinasadya na binabalewala ay ang balat ng labanos. Maraming pag-aaralang nagpapakita na ang bahaging ito ang balat ay naglalaman ng mas maraming antioxidant kaysa sa laman sa loob. Kaya, kung maaari, hugasan ng maigi at gamitin ang buong balat sa halip na balatan ng tuluyan tulad ng nakasanayan. Minsan, ang mabagay na itinuturing nating hindi mahalaga ang siyang pinagmumulan ng pinakamahalagang nutritional values. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat na gamitin ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na anim sa ibaba ng video. Hindi lamang ito isang senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 7, manggagawi sa pag-ehersisyo at manggabawal para sa bato. Kapag pinag-usapan ang pagprotekta sa bato, marami ang madalas na nag-isip lamang ng gamot o pagkain ngunit nakakalimutan ang isang napakahalagang salik, iyon ay ang pag-ehersisyo. Ayon sa clinical experience at scientific recommendations, lagi kong pinapayuhan kayo na magpanatili ng hindi bababa sa 150 minuto ng ehersisyo bawat linggo. Ang simpleng aktibidad tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy, o pagbibisikleta ay napakaangkop para sa mga nasa edad at nakatatanda. Kung bawat araw ay maglalaan kayo ng humigit kumulang 30 minuto o hahatiin ito sa 3 beses, bawat isa ay 10 minuto, ang epekto ay malaki pa rin para sa circulatory system at function ng bato. Ang mahalaga ay hindi ang pag-ehersisyo ng mabigat o magaan kundi ang pag-ehersisyo ng tamang antas. Isang madaling makilalang senyales ay kapag nag-ehersisyo ka at medyo hinihingal ngunit nakakakaya pa ring makipag-usap ng normal, iyon ang perpektong intensity. Sa antas na ito,
mas mahusay na dumadaloy ang dugo. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato ay mas regular na napapangalagaan, kaya natural na nababawasan ang presyon ng pagsasala. Bukod pa rito, partikular kong binibiyang diin ang pagpapanatili ang muscle mass. Marami ang nag-iisip na sa pagtanda ay sapat na ang paglalakad. Ngunit sa totoo lang, ang kalamnan ang siyang tumutulong sa bato na magtrabaho ng mas madali. Ang masimpleng ehersisyo tulad ng pagtayo at pakupo, na ginagawa ng 2 beses sa isang linggo, ay maaring magdulot ng malaking benepisyo. Kapag malakas ang kalamnan, mas epektibong ginagamit ng katawan ang asukal at enerhiya, kaya nababawasan ang metabolic load na kailangang iproseso ang bato. Gayunpaman, bukod sa mga dapat gawin, mayroon ding mabagay na kailangan kong sabihin sa inyo ng may lubos na seryosong tono. Iyon ay ang mabagay na ganap na dapat iwasan. Una ay ang paninigarilyo. Kung naninigarilyo pa rin kayo, gusto kong sabihin ng direkta na walang paraan upang protektahan ang bato kung hindi pa tumitigil sa paninigarilyo. Ang nikotin at ang malason sa sigarilyo ay sisira sa sistema ng daluyang ng dugo, lalo na ang maliliit na daluyang ng dugo sa bato na magpapabilis sa proseso ng kidney failure ng maraming beses. Mayroong maakaso na nakita ko, sa pamamagitan lamang ng pagtigil sa paninigarilyo ng ilang buwan, ang maataga pagpahiwatig ng function ng bato ay kapansin-pansing bumuti. Ipinapakita nito na palaging binibigyan tayo ng katawan ng pagkakataong ayusin ang mga pagkakamali basta't handa tayong magbago. Pangalawa ay ang alak. Sa kultura ng pag-inom, minsan mahirap iwasan ang alak, ngunit kailangan ninyong maunawaan ang inyong limitasyon. Ang mga lalaki ay hindi dapat lumampas sa 2 baso bawat araw, at ang mga babae ay hindi hihigit sa 1 baso. Gayunpaman, sa mga may senyales ng kidney failure, pinakamainam na limitahan ng husto o tuluyang itigil. Dahil ang alak ay hindi lamang nakakaapekto sa atay kundi hindi direkta ring nakdudulot ng kawalan ng balanse ng tubig at electrolytes sa katawan, na nagbibigay ng presyon sa bato. Pangatlo ay ang gawi sa pag-inom ng tubig. Ang tubig ay tila simple ngunit isang mahalagang salik. Para sa normal na tao, ang pag-inom ng humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw ay makakatulong sa bato na mas epektibong salain ang basura at mabawasan ang panganib ng pagbuo ng bato. Ngunit kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakapopular na pagkakamali. Ang pag-inom ng labis na tubig sa isang pagkakataon. Maaari nitong matunaw ang sodium sa dugo na nagdudulot ng hiponatremia, isang mapanganib na komplikasyon na hindi inaasahan ng marami. Kaya, uminom kayo ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw sa halip na biglaan sa maikling panahon. Para sa mga nasa malubhang yugto ng kidney failure o sumasailalim sa dialysis, mas mahigpit na dapat kontrolin ang pag-inom ng tubig. Sa puntong ito, halos wala ng kakayahan ang katawan na mailabas ang tubig. Kung inom ng sobra, ang tubig ay naipon sa katawan, na nagdudulot ng pulmonary edema, heart failure, at maging banta sa buhay. Ito ay hindi isang babala na theoretical kundi isang katotohanan na marami na akong nakita sa aking trabaho. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyon ang magiging paraan upang malaman kong natanggap ninyo ang mahalagang impormasyon at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Bahagi 8, mga senyales nga, red alert at paano suriin ang edema sa bahay. Sa huling bahaging ito, umaasa ako na talagang makikinig kayo sa inyong katawan. Ang bato ay isang organ na napakatahimik. Kapag nagsalita ito, kadalasan ay napakatagal na nitong nagtitiis. Kaya, ang maagang pagtukoy sa mga senyales ngang red alert ay hindi lamang makatulong sa inyo na maiwasan ang sakit, kundi mapanatili rin ang mahalagang function ng bato na natitira. Una sa lahat, obserbahan ninyo ang inyong ihi bawat araw dahil ito ang pinakamalinaw na salamin ng kalusugan ng bato. Kung makikita ninyong may mga bula at hindi ito nawawala pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, hindi ito normal. Ito ay maaring senyales ng proteinuria, ibig sabihin,
may protina na tumatagas sa kidney filter. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na kapag napunit ang filter, ang mga bagay na dapat manatili sa katawan ay tahimik na lumalabas. At iyon ang simula ng kidney failure. Pangalawa, kung ang kulay nga ihi ay nagiging madilim tulad ng matapang na tsaa o maitim na kape, huwag balewalain. Ito ay maring senyales ng microscopic o gross hematuria na nagpapahiwatig ng pinsala sa loob ng bato o urinary tract. Huwag basta-bastang isipin na dahil lamang ito sa pagkain o kakulangan sa tubig. Dahil sa maraming kaso na nakita ko, binabalewala ng mga pasyente ang senyales na ito sa loob ng maraming buwan at natuklasan lamang kapag malala na ang sakit. Pangatlo, kailangan ninyong bigyang pansin ang pamamaga, lalo na sa mukha, sa paligid ng mata, at sa magkabilang binti pagkatapos ng pagtulog. Ito ay senyales na nagpapanatili nga abnormal na tubig ang katawan dahil hindi na epektibong mailabas ng bato. Ngunit ang nakakapag-isip ay maraming tao ang nakakamali na iniisip na ito ay normal na senyales lamang ng pagtanda. At ang pagkakamaling ito ang nagdudulot ng pagkawala ng pagkakataon para sa maagang paggamot. Sa ngayon, hinihikayat ko kayong gawin ang isang napakasimple ngunit napakahalagang self-test para sa edema sa bahay. Gamitin ang inyong hinlalaki at diinan ng malakas ang bahagi ngang buto sa harap ngang inyong binti sa loop ngang humigit kumulang 5 segundo pagkatapos ay bitawan. Kung makikita ninyo ang isang nalalabing marka na hindi mabilis bumalik, iyon ang senyales ng tunay na edema na nagpapahiwating malubhang problema sa bato. Sa kasong ito, ang pagkaantala o patuloy na pagsubaybay sa loob ng ilang araw ay maaring magpalala sa kondisyon ng mabilis. Dapat kayong magpatingin sa doktor sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, isa pang senyales na madalas binabalewala ay ang madalas na pag-ihi sa gabi, humigit kumulang 2 hanggang 3 beses bawat gabi. Marami ang nag-isip na ito ay senyales lamang ng pagtanda o dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Ngunit mula sa profesional na pananaw, kailangan kong bigyang diin na ito ay maaring maagang babalang pagbabang function ng bato kapag nagulo na ang mekanismong pag-concentrate ng ihi. Kapag humina ang bato, hindi lamang isang organ ang apektado kundi ang buong sistema. Maari kayong magsimulang makaramdam ng matagal na pagkapagod, hirap sa paghinga, at maputlang balat. Ito ay dahil hindi na sapat ang produksyon ng hormona ng bato na nakpapasikla sa pakbuo ng red blood cells na nakreresulta sa chronic anemia. Kasabay nito, ang kawalan ng kakayahan ng bato na i-activate ang vitamina D ay magiging sanhingang pagiging malutong at madaling mabasa ng buto. Nakita ko na ang maraming kaso kung saan ang isang simpleng pagkadulas sa bahay ay nagdulot ng pagkabali ng buto, hindi dahil sa matinding aksidente kundi dahil sa matagal nang mahinang pundasyon ng buto dahil sa sira na bato. Sa pamamagitan ngang lahat ng ito, gusto kong maunawaan ninyo na ang bato ay hindi lamang isang organ na nagsasala ng dugo kundi isang tahimik na tagapamahala ng pangkalahatang kalusugan. Kapag humina ang bato, unti-anting mawawala ang likas na balanseng katawan mula sa dugo, buto hanggang sa puso. Umaasa ako na ang pagbabahaging ito ngayon ay hindi lamang magbibigay ng kaalaman kundi makakatulong din sa inyo na bumuong isang proaktibo at mas maingat na saloobin sa inyong sariling kalusugan. Minsan, sa pamamagitan lamang ng pagbibigay pansin sa isang maliit na senyales, pagbabago ng isang simpleng gawi, maiwasan ninyo ang malalaking kahihinatnan sa hinaharap. Ang pamumuhay ng malusog ay hindi isang malayong bagay kundi nagsisimula sa tunay na pag-alala sa sariling katawan bawat araw.